Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasama, mga kapatid sa pananampalataya. Nandito tayo upang pag-aralan natin ang Sanctification Part 3. Again, this is Pastor Eduardo Tapia, your teacher in this subject. So today, we will talk about the stages of sanctification. Ilang stages po ba bago makaabot tayo sa perfections o talaga totally sanctified life na? Okay? There are some arguments na titingnan natin. Okay, others says that sanctification was completed the moment we accepted and believed in Jesus Christ, like the time of conversion. Yes, this is true, pero not all the time. No? Hindi naman, kasi yung iba kasi, nung tinanggap nila si Kristo ngayon, and then later on, nagka-problema na backslide, nawala ang sanctification. Others says that sanctification is God's work because of His grace. Well, ang Diyos ay, may ambag naman ang Diyos dyan kasi He always reminded us to live a holy life. Okay? But then, hindi lang po siya, magkaiba ang justification sa sanctification. Ang justification kasi, yung pagpapawalang sala sa atin, it is the work of God through His grace. Pero ang sanctification, dapat mayroong involvement na, may participation ang tao dito. Kasi hindi naman tayo ginawang robot ng Diyos eh. Ang gusto ng Panginoon, mayroon kang kalayaan, paano sumunod sa kanyang kalooban. Others treat it as catastrophic experience that eliminates the old nature and replaced by the new one. Pwede rin naman to, kaya nga lang isang mahirap na desisyon yan. No? So, yung iba talagang totally 180 degrees turning back, no, sa kanilang nung tinalikuran nila ang kasalanan at naglingkod sa Panginoon. Okay? Nagiging Christian na totoo, naging disciples, nag-aaral ng Biblia, nagtuturo, and namuhay na ng ayon sa kalooban ng Panginoon. It's sabi nga natin, very difficult decisions na ginagawa ng isang tao. Pero, nangyayari din yan, no? Na talagang mayroong ganon. Kasi, isipin mo yung una mong pamumuhay, bigla mong alisin at iwaksi, no? So, kumbaga, ito yung nakasanayan mo. You have to live out now your own comfort zone and to live in relation to God. Di ba? Others teach that sanctification is both immediate and ongoing process. So, pwede rin naman to magkakasama na tinanggap mo kagad ng Panginoon, nanalig ka sa Kanya, and then you live a life of holy life, and then patuloy. No? Kasi every now and then, Satan is attacking you. Diba? Yung ating laman ay laging nanunukso. Temptation is present anywhere. So, pwede tayong sumublay, no? Anytime, any place. So, ongoing process pa rin siya. Nung tinanggap mo ang Panginoon, you are blessed, di ba? Kaya nga lang, hindi natin masabi na tama na po yon. Hanggat buhay tayo, ay mananatili ang sanctification process. Kaya doon maraming sumasablay dito eh. Maraming hindi nakapagpatuloy, maraming sumuko, di ba? Naglilingkod sa Panginoon mga 5 years, 10 years, tapos pagkatapos noon ayaw na. No? Kasi naniniwala na lang sila na nagpe-pray naman sila araw-araw. 'Di ba? Pero hindi mo makitaan na nagkaroon na nga ng changes in their life. Stage 1, so tingnan natin stage 1, this justification, the initial stage of sanctification. So ito yung sinasabi kanina, no, na and the time you accepted and believe on Jesus Christ. Okay? This is the time that God make the believers righteous when they accept and have faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So, but that is the justification process, but it is the beginning of your sanctification life. Okay? Sanctified life. That is the beginning. Kasi kailangan ma-justified ka muna eh.
Kailangan mapawalang sala. Kailangan maalis muna yung kasalanan para mamuhay tayong kagaya ni Kristo. No? Yung sinasabi nating maging born again. Okay? 1 Corinthians 6:11 in NIV version, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, sabi nga natin kanina, ang Diyos ay mayroon ding ambag on the sanctification process. Okay, pero hinayaan tayo na tayo po ang mag-strive, tayo po ang magdesisyon to do this. No? So, you were washed, nilinis ka, inalis sa iyo ang karumihan, and then patuloy ka kayo sa sanctification process hanggang aabot po tayo sa perfections o tinatawag nating glorifications. Number 2, illumination. The second stage of sanctification is frequently linked to kindling a fire. Okay, the soul is filled with light so that it can comprehend the truth, just as the fire is kindled to provide the light. This light, which originates from God, enables the soul to perceive reality. Okay? So, ilaw, no? Ilaw ng ating buhay. Okay? Ang sabi dito, John 8:12, ESV version, again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Okay? So, that is the word of God. We have to follow. Now, from the justification, sunod natin gagawin, mamuhay na kasi na kagaya ng Panginoon. Okay, we start living, we stop stepping forward. Okay, hindi ka lang manatili doon sa justification process, kundi you have to step forward and to live like Christ. Okay, and dapat nakikita natin si Christ dito sa buhay natin. And the word of God is a lamp unto our feet. Yun po ang magbibigay liwanag doon sa landas ng ating daraanan. Okay, and this light, okay, will light and shine into our hearts para alisin yung karumihan na nandyan. Okay? And then you will become the light of this world. No? Then we have to follow that light throughout our life. Ephesians 5:8 in NIV version, for you were once darkness, but now you are the light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists of in all goodness, righteousness, and truth. So dati nasa kadiliman tayo, namuhay tayo sa kasalanan, namuhay tayo sa hindi pagsunod sa Panginoon, namuhay tayo sa gusto natin. Now, we are in the light. We are in Jesus Christ our Lord. So therefore, as children of God, sinabi natin pag anak tayo ng Diyos, dapat nagmana tayo sa Diyos. Dapat nagmana yung karakter natin sa Diyos. 'Di ba? Dapat kung ang Diyos nagpapatawad, marunong ka rin magpapatawad. Kung ang Diyos ay umiibig, minamahal niya tayo na walang kapalit, ganun din ang gagawin natin, magmahal tayo na walang kapalit. 'Di ba? But iba yung love ng full love. But this love is a love na, ang love kasi ng Diyos ay tinatawag nating agape, the highest form of love, o tinatawag nating unconditional love. Sa atin is the brotherly love ang kaya ibigay natin, di ba? Sa ang agape, hindi natin kakayanin yung agape love. So, nandito tayo sa filial love, o tinatawag nating ito yung pag-ibig sa ating kapwa, brotherly love, maibigay natin sa kapwa natin. Wala tayong lalamangan, no? If you are now on the light, so hindi ka na manglalamang ng kapwa, hindi ka mandarambong, hindi ka mandaraya, hindi ka manluloko. Okay? But you have to make yung tingin natin sa isang tao ay nilikha din sila ng Diyos at dapat wala tayong i-prejudice, no? Wala tayong itatangi sa kanila. Number 3, maturity. Our faith grows stronger and deeper. Okay, and we become more like Christ throughout the whole process. Okay?
So, dapat nagmamature. Ang bata, dapat hindi lang manatiling baby, kundi talagang nagmamature yung utak, nagmamature yung kaisipan niya, yung kanyang pananalita. Dapat ganon. This is the third stage of sanctification. As we grow in our Christian walk, we become less susceptible to temptation and able to live a holy life. Additionally, we grow to love God more and want to serve Him. Di ba? Dapat yung ating lumawak yung ating kaalaman sa Panginoon. Dapat we grow not in physical, but we have to grow in knowledge and wisdom to God. Okay? And dapat yung nakilala natin ang Diyos. Hindi lang natin sinicelebrate yung mga Pasko, mga pista, kundi ang pagkakilala natin sa Panginoon, nakilala natin siya kung sino siya. No? The truth about Him. Yun ang kailangan nating ipakita sa Panginoon. And we want to serve Him. Paglingkuran natin ng Diyos, sa ano man ang kakayanin natin. No? Doon dapat tayo. Ephesians 4:11-13 in IV. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. O di ba? So, ang Diyos nagpadala ng mga tao, mga lingkod niya para turuan tayo, no? Paano magiging, sabi daw, to equip His people, paano tayo maging handa sa paglilingkod. Ang magiging body, so that the body of Christ may be built up, para maging matibay po tayo. Diba? Talagang mapanday ng maayos hanggang sa dumating yung panahon na si Kristo babalik na sa mundong ito. Diba? So dapat maging kagaya tayo ni Kristo. So hindi po ganun kadali yan. We have to study. Mayroong mga magtuturo, may mga pastor, may mga teachers, may mga evangelists, may mga prophet, apostles, may mga lay ministers na kailangan natin sila magtuturo sa atin hanggang maging kagaya tayo ni Kristo. Okay? Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kasi yun ang original image eh. Yun ang paglikha ng Diyos sa tao na nawasak dahil sa kasalanan. Okay? Kaya gustong ng Panginoong Hesus ibalik tayo doon sa original plan of God. 2 Peter 3:18 in IV, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Gaano na ba natin kakilala ang Panginoong Hesukristo? Di ba? Alam ba natin ang gaano kadakila ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya habag sa atin? Di ba? Paano ba natin siya nakilala? At gaano nakalaki yan? We have to grow in knowledge. Ang isang taong nagmamayabang sa buhay ay ipagmamayabang ang gawa ng Diyos sa buhay niya. At kung gaano niyan kakilala ang Diyos sa buhay niya. Patunayan niya sa kanyang pamumuhay. No? So, maturity po yan. Hindi ka na pikunin, hindi ka na madaling matakot. Diba? Lalo na ngayon, dumanas tayo ng mga iba't ibang kalamidad. If we believe Jesus Christ, we believe in God, dapat hindi tayo matakot anumang mga temptations ang mayroon dyan. Anuman ang mga threat na mayroon dyan. Diba? Hindi dapat natin katakutan. Because we have a big God sa buhay natin. Stage 4, perfection. This is the last stage of sanctification. We are completely transformed into the likeness of Christ our Lord in this stage of total holiness. We live in full obedience and reverence to God and are no longer tempted to sin. Ito perfecto na. May mga perfectionists pero iba yung perfections to God. Okay? Na talagang banal na. Kasi ang pagiging banal, hindi lang sa mundong ito. At hindi lang yung mga namatay na. Diba? Saints is yung buhay na kailangan, sabihin ng mga tao, ay, sobra ka ng banal. Ay, magpasalamat ka, nakita nila na nagiging papunta ka na sa kabanalan.
No? You are striving perfections. Although, kahit sabihin natin, wala namang perfectong tao. But since you are striving to perfections, darating ka doon. Okay? Kaya, huwag kang mahiya kung sabihin nila, napakabanal mo naman. Pasalamatan mo sila, na-appreciate nila, nakita nila yung pagsisikap mo na maging banal. No? Matthew 5:48 NIV. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Gaya na sinabi ko kanina, kung ama natin ang Diyos, dapat nagmana tayo sa Kanya. Kung perfect ang Panginoon, dapat perfect ka din. Kung banal ang Diyos, dapat banal ka din. Di ba? Kasi sinabi mo ang ama mo ay Diyos, ang Diyos ay ang ama mo. Pero kung wala ka sa katangiang gano'n na mayroon siya, paano po yun? Di ba? Para lang yung mga anak at saka magulang, di ba? Yung anak mo pasaway, tapos yung magulang mabait. O, dahil sabihin mo, kanino ka ba nagmana? Mabait naman kami parehas, tapos ikaw pasaway. Okay? So, ganun din sabihin ng Lord sa atin. Kung anak kita, bakit hindi mo ko sinusunod? Bakit iba ang ugali mo kaysa akin? Oh, this is a big question mark. Hebrews 6:1 in New King James Version. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, wag lang tayong bumabalik lagi doon sa salvation. Kumbaga, dapat nag-grow ka tayo ng knowledge eh. Okay? Dapat hindi lumihis, kundi mas lalo malalim tayo sa pagkakilala sa Diyos. Marami kasing iba na sa kaaral ng aral, lumihis yung mga natutunan. Dapat hindi po tayo lumihis, mas lalong lumalim at mas lalong inibig natin ang Panginoon sa buhay natin. No? And that is perfections. Okay? Hindi po masama yan as long as para sa Diyos yung ginagawa natin. Pero kung perfectionist ka, tapos estado ka stricta, walang mali dapat yung mga ginagawa nila, ibang klaseng perfections yun. No? Tuloy tayo. In Colossians chapter 3, verse 9 to 10, sabi na in NIV version, do not lie to each other. Ito na yun, no? Yung pag sinabi natin kasing sanctified life na, huwag kang mangdaraya doon sa iba. Since you have taken off your old self with its practices. Nilayo ka na ng Diyos doon eh. Inalis ka na sa ganong klaseng pamumuhay, yung daraya, ng lamang sa kapwa, di ba? Para lang makakumita ng kunting barya, ng daraya ka, di ba? And have put on the new self which is being renewed in knowledge in the image of its creator. So yung new self na mayroon ka dapat is yung katauhan na patuloy na binabago hanggang marating natin yung image, knowledge of in the image of its creator, our creator. Doon ka papunta, no? Hindi yung nagbago ka pero naging kabaliktaran. Di ba? Ang sanctification is hindi ganun kadali ma-achieve. Mahirap to, no? Pero kailangan nating gawin. A key component of Christian faith is the sanctification process, which emphasizes both the active involvement of the believer and God's grace and guidance. So, kasama po dyan yung involvement mo. Kasama, ikaw kasi ang gagawa eh. Ikaw ang mamumuhay eh. But of course, with God's grace and guidance, hiningan natin yung biyaya ng Panginoon. Yung kanyang kagandahang loob na tulungan tayo, no? Dahil mahirap po ang trabahong ito. Greater holiness and conformity to the image of Christ are the result of this lifetime process of change and correction. O, di ba? Lifetime yan eh. No? Sabi nga kanina, immediate and ongoing. Kaya lifetime yun habang tayo po may hininga pa. Which eventually leads to glorification in God's presence. Sanctification is not always as simple like the justification process. Sa justification kasi, wala naman tayong ginawa doon eh. Si Kristo ang namatay sa cross, hindi naman tayo. Si Kristo ang nagpasa ng cross, si Kristo ang nilatigo eh. Di ba? Tayo, pitiks lang. We will occasionally trip and fall, no? However, God will assist us in getting back on track and continuing our path to perfection if we are willing and prepared to walk in the footsteps of our Lord Jesus Christ and stay obedient to Him until our last breath. Yun ang gusto ng Panginoon hanggang huling hininga mo.
mamuhay kang matuwid sa kanyang harapan. At dapat magtatagumpay ka niyan. Marami pong hindi magtatagumpay. Maraming natukso, maraming sumuko, maraming mga born again, mga Christians na hindi na nagpapatuloy, 'di ba? Na humaling sila sa kalayawan ng mundo, na humaling sila sa pera, na humaling sila sa kapangyarihan, nalimutan nila ang Diyos at ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya po mga kapatid, nawa may natutunan kayo sa lesson na ito, nawa gawin natin ang sanctification process sa buhay, i-apply natin yung 4 na stages hanggang sa marating natin ang pinakadulo. No? At huwag tayong susuko kahit nagbibilang ka na ng taon sa paglilingkod, magpatuloy hanggang huling hininga mo. So maraming salamat sa inyong pagkikinig. I hope na marami kayong natutunan. Pwede tayong i-share ang video ito, ang lesson na ito sa iba. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like sa channel natin. Matuto dapat. Muli pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Father God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagturo sa amin about the sanctification process. Hiningi po namin, O Diyos, ang iyong banal na kapangyarihan at patuloy na gabay sa amin. Na patuloy namin, Panginoong, malakaran itong sanctification process hanggang abot po kami ng perfection o the glorification. Tulungan mo kami, O God, na ito'y aming may isagawa sa buhay namin araw-araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.